Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan. This time, usapang mumu tayo, no? Dahil malapit ng Halloween, of puso na naman ang mga kwentong katatakutan. And sa episode na ito, may mga makakasama tayo na mag-share ng kanilang mga mumu stories. Medyo nakakatawa yung pagkakatawag ko doon na as in mumu talaga. Pero as in talagang mga kwentong multo, mga kwento ng kababalaghan at katatakutan ang mapapakinggan ninyo sa episode na ito. So far, may tatlo tayong kasama dito sa Zoom. Si Kuya Jay, si Ma'am Pia, tsaka si Kuya Rick. Siguro unahin muna natin si Ma'am Pia. Hello po. Yan, hi po. Ayan ma'am, so far ano po yung mga kwentong katatakutan na na-experience po ninyo lately? Or yung isa sa mga hindi po ninyo makakalimutan na nakakatakot na pangyayari? Hindi naman siya yung hindi ko makakalimutan. Personal experience. Hindi kasi ako nakakakita, pero ako'y nakakaramdam. Alam mo pag meron sa paligid, yung out of nowhere na may hangin na malapit. Pero hindi naman malapit, di ba? Yung parang, yung place na yun na dapat wala namang hangin na malamig, there is biglang may malamig na hangin. And this experience was way back 2015. Hindi siya nakakatakot for me, pero pag kinikwento ko siya, natatakot yung mga na kinikwentuhan. Kasi I lost my boyfriend noong 2015 kasi na-hit and run accident siya. He's from Cavite and I'm from Batangas. So the weird part is, kasi nakapunta na siya sa Batangas, pero yung encounter namin very short lang. Tapos yun, knowing na, yun nga, he died from tragic accident is, the bad thing pa is hindi na nakilala at hindi na nakita yung nakahit and run sa kanila. And then, nung nagpunta ako sa kanila, sa Burol, syempre, na-meet ko yung family niya. And then, nung umuwi ako, I don't know if it's true na yung nadadala, yung binabantayan ka. What happened is, wala namang, di ba, sagsabi daw, pag nakakaamoy daw ng flower, or yung specific na bulaklak is sampagita. Oo. Ang nangyayari, mapapaisip ka, ba't may amoy bulaklak? And the exact flower na naamoy ko nung ano na yon is, dahil nung burol niya, ang nakalagay is dendro, yung orchid na puti. Nung umuwi ako from the wake, parang may nakasunod sa aking amoy. Hindi naman ako, iba yung pabango, pero may parang nakasunod na hangin na yun yung scent, the exact scent na naamoy ko nung nandun ako sa burol, which is, sabi ko, wala naman akong inibang pabango, kundi yung pabango ko na hindi naman siya dendro scent, wala namang dendro scent na tinatawag. So, nung naano ko siya, hinahatid ata ako, which is nagtagal siya within days, hindi lang isang gabi, kasi may night class ako nun, kasi nag-education units ako para maging teacher, kasi hindi ako talaga edu major. Parang nagtagal siya ng mga 3 to 4 days na gano'n, na every night akong uuwi, may kasunod akong hangin, which is, hindi naman ako natakot. Pero, yun nga, nag-goosebumps ako every time na parang dala-dala ako nung hangin na yun, na may amoy na yun. Wala namang bulaklak doon sa dinadaanan ko. Yun yung every time, yun nga, medyo kayong nangangatal ako pag naalala ko yung kwentong yun. Kasi it's still, pa din sa akin na pag naaalala ko ulit siya is, medyo yung nalalamig ako or something. Pero ngayon, hindi naman na siya. Parang nag-last lang siya within the days na nakaburol siya. Yun lang. So far, meron pa ba kayong ibang encounters na nangyayari or na-experience? Last year, super creepy siya kasi we all know yung doppelganger, yung akala natin yung kasamahan, isa nating kasamahan, naandun sa place na yon, pero nung later on malaman natin na wala pala siya doon. And there's this one morning, as in broad daylight, doon sa school na pinagtatrabahuhan ko, kasi yung school namin is adjacent lang siya doon sa old ruin, basta ruins siya nung kauna-unahang simbahan dito sa San Juan, Batangas. Na araw na mga 9 a.m. na bigla na lang may
may taong umappear doon sa loob ng isa naming room. Akala ng lahat na andun na yung school head namin, yung parang principal namin. And later on, malaman namin, nung nakita namin siya outside the room, nandun pa lang pala siya sa gate. Akala namin nung lumabas siya ng gate, yung pala, kadadating lang niya. Parang nag-ano kami na, ha? Kadadating niyo lang po ba? Kasi kanina nakita po namin kayo sa loob nung isang room. Tapos yun nga, inaano nga niya na, hindi kadadating ko lang. Which is, in broad daylight na may makikita kaming ganung parang normal activity. Which is, kinatakot namin lahat kasi kahit pala sa araw, may nalabas na ganun. So, that's most recent lang, last year lang siya. So, simula nun, pag may dumadating kaming kasamahan, tinitingnan talaga namin kung siya nga yun. Kasi baka mamaya, hindi pala namin kasamahan yun talaga. Ayun po. Ayun ma'am, bale yun doon sa school na pinagtatrabahuan niyo po, kailan po ba siya nag-open? Nag-open lang po siya is 2014. At actually siya ay, yung area yun is likod lang siya ng elementary. Tapos ibinigay lang sa para magkaroon ng high school. Parang kumbaga na siya, yung hindi na masyadong pinupuntahan na area na ng elementary school. Kasi magkatabi lang kami ng elementary school. Tapos nung nagkaroon ng high school, na nag-decide na magkaroon ng high school, inayos lang yung back part nung loteng. So parang likod-likod kami nung Kaya every time na itatanong kung saan yung school ko na pinagtatrabahuan ko, laging likod ng elementary. Okay. So, bale sa public school kayo, ma'am, or private po? Public school. Public. Okay. Okay, ma'am. So, di ba, before tayo mag-usap, meron kayong mga sinend na entries sa akin, mga kwento ng mga estudyante ninyo about do sa mga na naranasan po nila. So, maaari niyo po ba ikwento sa amin kung ano-ano yung mga na-experience po ng mga estudyante po ninyo? There is this specific na naging experience, pero since nung nag-in ako dun sa school na yun ng 2018, naobserbahan ko na every time may dadalhin na bata sa clinic na nag-hyperventilate, umiiyak, is meron talagang certain description ng isang figure na nagpapakita sa kanila. And specifically dun sa isang room yon, na dun sa CR nung room na yon, talagang dun siya talaga namamahay. Parang hindi siya nakakaalis dun lang siya. Ang figure no nakikita nila, ito lang, most recent to, yung kinwento ng isang estudyante, grade 9 siya. Oras ng klase ko yon, in broad daylight also, around 9:45 to 10:45. Kaya tanda ko siya kasi parang 2 weeks ago lang siya nangyari. Nagkaklase ako and nakita ko siya, tulala na siya nung dumating ako. So sabi ko, okay ka lang ba? Sabi, okay lang daw siya, tumango naman siya. Pero nung minutes after, nagulat na lang ako, nakita ko siya umiiyak na. Nung umiiyak siya, so parang nung pinapakalma ko siya, sabi ko sa kanya, ano bang nangyayari sa'yo? Tapos yun, tumuro siya doon sa CR. Tapos nung nasa CR daw, meron daw na nandun sa loob ng CR. Nung chinek naman nung kaklase niya, wala naman daw. And then, dinala ko siya sa clinic para kumalma. Kasi tinatanong ko siya, nakita mo pa rin ba? Sabi, opo, nakita ko pa rin ito. So, dinala ko na siya doon para hindi na niya makita. And then, nung describe niya sa akin, it's the same figure, black na matangkad na tao, or kung ano man siya. And then, with red eyes. Yun lagi yung specific description ng mga bata, way back na nakikita nila yung figure na yun. Black figure with red eyes, tapos nanlilisik daw. Kaya, umiiyak talaga yung reaction ng bata, ng mga batang nakakakita. And then, hindi lang babae, ultimo lalaki na siguro most of the kids na nakakita is yung may yung tinatawag po nilang third eye. And then sabi ko, bakit parang kung kailangang i-report ito na may ganitong activity nangyayari, may nakikita talaga yung mga bata. Kasi hindi lang isang bata ang nakakita at hindi lang isang scenario. At years ago pa, nung nag-start ako mag-tour, I've been teaching now for 5 years, and still I received this type of reports na may nakita talaga sila dun sa specific na area na yun. Which is, I don't know if kung i-report ko ba to, kasi laging sasabihin na lang sa akin is, magdasal lang. Pero yun nga, ilang years na siyang nag-exist yung entity na yun na hindi namin maintindihan kung bakit siya nagpapakita. Pero sabi ko sa mga bata, kung meron mang nagpapakita sa inyo,
ask them why. Siguro baka kailangan nila ng dasal or kailangan nila ng tulong, kaya sila nagpapakita sa may specific na taong ito. Kasi sa akin, dahil nga hindi nga po nakakita, hindi ko siya nakikita. Pero kung karon man ng chance na makita ko siya, I'll try to ask kung bakit. Kasi yun lang naman yung gusto nila, di ba? Na once they are, nagpapakita sila dun sa specific na mga people na yun, maybe they needed help. Tama po ba? Ayun, yun din siguro, ma'am. Ang naisip ko rin, meron din po ba na nag-attempt na ipa-blessing yung buong eskwelahan or di kaya po magtawag ng paranormal expert para maipaliwanag po itong mga nakikitang elemento ng mga bata po and also ng mga may third eye? I was trying to idulog to sa mga colleagues ko and specifically sa school head ko na why not po magpa-blessing po tayo ulit kasi po ay ganito po nga na yung mga bata. Pero parang siya po ay hindi po siya naniniwala daw sa gano'n. Parang gawa-gawa lang daw po ng mga bata. So, hindi lang naman po isang bata yung nakakita ang dami po. Hindi lang din po sa lugar na yun, meron pang iba pa silang nakita bukod po doon sa black figure na yun. Which is, yun nga, parang may ilang incidents pa na hindi lamang isang soul or kung ano man siya ang nakikita nila kasi there are specific, parang may specific spots na meron talagang namamalagi doon sa na yun. Ako naman kasi, yun nga, maraming batang faint-hearted na ngayon. Hindi ko lang din po sure kung marami nga. Pero I always, in a classroom, there is always a faint-hearted person na parang nung nag-start po kami ng klase, parang 4 na yung incidents na encounter ko. Kasi ako yung nag-aasikaso sa clinic. Kapag may dadalhin sa akin, ito yung laging na-encounter ko na, ma'am, kaya po yan nag-iyak at nag-hyperventilate kasi po ganito, ganyan, may nakita pong ganito. Which is, yun nga, sinabi ko naman po sa mga, dapat makaalam. Pero yun nga, ang sabi nga nila is, parang hindi nila binibigyan pansin po as of now. Pero hopefully, once na idinulog ko po ulit siya, kasi nga, na very recent yung isang incident ay dinggin po nila na magpa-blessing po. Ayun, ma'am, yun doon sa incidents na yun, for the school year pa lang po ito, no? Itong 4 na ito. Opo. Yun lang po. Maraming salamat, ma'am Pia. And yun na, punta na tayo kay Kuya Jay. Kuya Jay, ano yung kwento mo? Oh my God, ako na. Ito, maikli lang pero makabuluhan naman. Unahin natin, June lang nangyari. Kasi ito, bumabaybay kami ng papuntang Ilocos, nakamotor. Nag-north loop kasi kami that time. Then, bandang 11 to 12 a.m. Ang lamig na ng panahon, pag sa Ilocos, narinig ko kasi mga kwento sa Ilocos na maraming namamatay. Then, bumabaybay kami ng Ilocos. Then, di ko na malaya. Angkas ko kasi yung partner ko that time. Then, habang nagmamaneho, syempre malamig yung panahon. Then, nung napatingin ako sa side mirror, may nakaangkas na sa amin. First time ko nakakita ako first time kong naranasan yun sa buong buhay ko na bumabiyahe. Na may umangkas. Bata siya na ang creepy ng mukha na nakangiti. Sige, ikaw makakita ng gabi. Kinuwento ko sa partner ko, alas mangyak-ngyak ako. Yun, nagtira isa ako nung nakita ko. Hindi ko agad sinabi. Nung nakita ko sa side mirror. Tapos, nung uminto na kami, sabi ko, may umangkas sa'yo sa likuran mo. Nakangiti. Kasi matatakotin kasi ito. Ayaw kong naluha na ako. Ayaw ko nang sabihin. Then, pinalampas na namin. Lumampas na yung gabing yon. Tuloy pa rin yung gabing yun bumabaybay pa rin kami ng Ilocos. Then, sa unahan naman, may sasakyan. May sasakyan kami nakasalubong. Napatay yung headlight. Na mabagal. Inunahan ko. Kasi pag mabagal yung sasakyan sa unahan, uunahan ko. Gabing-gabi yun. Mga alas 12 ng gabi. Inunahan ko. Then, pagkaliko sa isang likuan yun puro gubat yung nadadaanan namin. Pagliko, yung pa rin yung sasakyan, same yung driver. Sabi ko sa partner ko, willing ka bang baliktarin yung damit mo pag sinabi kong baliktarin natin? Kasi hindi naman tayo naliligaw. Baka ano na mangyari sa atin. Kasi kami lang yung motor na nadaan doon. Then may makikita kami sa sasakyan na same yung driver, same yung bagal, patay yung headlight. Parang naglolo ka. Nakakatakot dun sa lugar ng Ilocos na yun. Kaya hanggat maaari, kung babalik man kami, umaga na kami babalik doon kasi kinikilabutan kami. Kasi ako nakakita talaga ako. Kaya kinuwento ko na sa kanya yun, umaga na, para hindi na kami mapahamak pa that night. So, bale, saan to sa Ilocos? Saan pa? Ilocos Sur? Oo, saan bayan siya ninyo na encounter? Bago magpagudpod, yun. Part na yun. Bago magpagudpod. Okay.
Bago magpagod. So, Yun, nakaka ating pag naalala ko, ating gabi siya nangyari. So, napagtanungan nyo rin ba yung mga locals doon na usually ba accident prone yung area na yon? And at the same time, nung bumabiyahe ba kayo and naka-Waze or may ginagamit ba kayo ng mga navigation Google Map. apps? Naka-Google Map kami. Tapos nung umuwi na kami sa Manila, na pagtanong ko yung family ko din, yung ibang friends. Marami talaga doon kasi marami doon namamatay doon sa Ilocos. Specifically doon sa lugar na yon? Given the factor na siguro din na walang street lights yung lugar. Wala. Ilaw ng motor mo lang makikita mo sa daan. Pati yung mga, at saka dun ba sa kalsada na nadadaanan nyo is also may mga kabahayan din ba na nakatayo dun or wala? Or nasa gitna siya ng palayan? Hindi palayan, gubat yung gilid, puro matataas na talahiban na parang yung bahay parang 1 kilometro yung layo. Pero walang ilaw. Walang ilaw. So, aside from that, meron pa ba kayong ibang na-encounter na mga ganyan din na nakakatakot? Ako, nakakita ko. Actually, na-experience ko na yun lahat eh. Nung college days ako, nung nandun ako sa bahay ng classmate babae, meron kaming group project. Then, dun na rin kami nag-overnight. Ito hindi nakakwento ng classmate ko nun na nung sa ilalim ng papag nila, may narinig kasi ako naglalaro. Then sinilip ko may bata. Nung kinabukasan, gabi na nung bago ako matulog, may naglalaro sa ilalim. Sinilip ko may bata. Tapos nung kinabukasan, sabi ko sa classmate ko, may kapatid ka ba na babae? Sabi niya sa akin, paano mo nalaman? Ipatay na yun. Doon ako kinalimutan. Nakita ko kasi kagabi, naglalaro sa ilalim. Nakakatakot ka, G. Kasama. Sabi ko, totoo naman. Hindi niya nakwento na may kapatid siyang namatay. Kaya, okay. And natural na sa akin yung ganun. So, ganun makita. Kaya nung sinabi ko sa kanya, nagulat lang din siya. Di niya naman kinukwento sa akin yan. So, yung nakita mo pala is yung kapatid niyang babae. So, mukhang binabantayan sila siguro. Nakakatakot kaya. Or pwede rin na hindi pa siya nakakaakyat because parang may unfinished business pa siya, hindi pa siya nakakapagpaalam na maayos, I think. Pwede rin. Yung partner mo, Kuya Jay, meron ba siyang iba pang mga encounters din na experience? Encounter ko na experience. Ano lang po, usually po sa trabaho ko po, kasi minsan nag-graveyard naman po kami. Pero ano lang po, kasi po ako hindi rin naman po ako nakakakita. Yung pakiramdam lang po. Ano lang, kunyari, pag nandun po kasi yung, usually kasi pag sa duty namin, dalawa lang pag may graveyard. So, ang mangyayari po. Tapos bale, po, ano po yung trabaho niyo, ma'am? sa ano po, sa supermarket po, sa Alphamart po. Okay. Nasa convenience store. Okay. Convenience store. Pag graveyard ka po, dalawa lang po kayo naka-duty, diba? Diyos ko, natatawa na naman ako. Naiisip ko tuloy yung multo-serye ni Skate. Kasi di ba usually, yung mga convenience store, yung nagiging puntahan ng mga nagpapagpag. Halimbawa, especially kapag yung mga nagpupunta sa patay. Yun yung place nila para doon magpagpag. Yung convenience store. So, yun lang. Nakaka-relate na ako doon sa kwento na yun. So, anyways, yun po. Maraming salamat kay Jay at kay ate. Next naman ay sino pa bang sunod? Si Kuya Rick. Ano yung experience mo? Kaya dun sa naranasan ko, dalawa yun eh. Yung una, nangyari yan dati noong 2014. Sa tingin ko, lahat naman tayo dito alam na yung mga kwento, yung dun sa nakikita sa Intramuros. Yung nangyari kasi dun, sumama ako sa ninong ko dati sa office niya sa immigration. Ngayon, yung nangyari dun, maaga kami nakarating, mga alas 5 ng madaling araw. Naisip ko pa naman, mga alas 9 pa naman ng umaga yung klase ko. Sige, gumala muna ako. Pero pantong mga alas 6, sige, nandun na ako banda sa may Lyceum. Tapos naglalakad lang ako, umakit ako dun sa wall, sa pader ng Intramuros. Tapos naisip ko lang, sige po, kuha ko ng mga picture. Pakita ko sa mga kasama ko na nandun ako sa Intramuros ng ganong oras. Ngayon, yung napansin ko, meron kaagad dun isang section na walang ilaw. Sige, kumuha ko ng picture, ng selfie. Tapos napansin ko kaagad, parang meron nakatayo na gwardiya doon sa parte na yon. Pero nung pagtingin ko naman, walang tao. Alam ko mag-isa lang talaga ako noon.
yun. Tapos, nung tinignan ko ulit yung picture, nandun ulit. Nandun pa rin sa picture. Nakatayo pa rin. Tapos, naisip ko lang kagad na baka wala lang yun. Kasi meron talaga mga gwardiya dun sa Intramuros na naka-uniforme ng mga katipunero. Sige, pinabayaan ko lang. Pero nung naisip ko na bumalik na dun sa immigration, ang may naramdaman lang kagad ako na malamig na hangin. Kaya napaisip kagad ako. Kaya lumingon lang kagad ako sa likod ko. Napansin ko kagad, meron isa doon na nakatayo, nakakatipunero na uniform. Tapos parang naglalakad din. Hindi ko na matandaan kung naglalakad pa siya papunta sa akin o palayo. Kasi yung nangyari lang kagad noon, naisip ko lang kagad, tumakbo na kagad ako. Galing doon, tumakbo na kagad ako doon pabalik sa office ng ninong ko. Tapos yung pangalawa naman, nangyari na ito nung senior year ko nung college. Bandang 2016 yun. Ito yung hindi ko talaga makakalimutan kahit kailan. Umagang-umaga yun, mga alas 8 na ng umaga. Tapos naisip ko lang kagad na tumambay muna dun sa org room namin sa Mushen building ng CSB. Nakita ko naman, walang tao, ako lang mag-isa. Sige, naisip ko muna na gumawa muna ng homework ko. Kasi total, wala naman akong ibang gagawin kasi unang klase ko nung araw na yun, alas 2 ng hapon. Tapos, nagulat na lang kagad ako. Parang may mga anino nakita ako na dumadaan sa likod ko. Kasi isipin mo, nasa harap ko, pader lang. Tapos, sa likod ko lang, mga bintana, umaga naman, nandun yung araw. Kasi alam ko sa sarili ko, mag-isa lang ako. Pero, meron iilan ng mga anino dumadaan, nakikita ako sa harap ko, yung shadow nila. Parang may ibang dumadaan. Napaisip na kagad ako, tumingin ako. Tiningnan ko buong org room. Wala, ako lang talaga mag-isa. Kaya naisip ko lang, baka wala lang yun. Pinabayaan ko. Tapos yung nangyari na lang, sa kanan ko, narinig ko kagad, may nahulog. Tapos nung tiningnan ko yung nahulog na yun, nakita ko libro lang. Kinuha ko, binalik ko. Bali wala lang naman yun. Kasi libro lang naman. Kasi paminsan-minsan may mga nangyari talaga na ganun. Kaya bali wala lang. Yung susunod naman, narinig ko kagad, galing naman sa kaliwa ko, yung whiteboard, yung nahulog. Tapos pagtingin ko, yun nga, nahulog talaga. Hindi naman yun sira sa natatandaan ko. Hindi yun sira. Nakatayo lang yun ng maayos. Tapos lang, pinabayaan ko lang yun. Pinabayaan ko lang yung whiteboard doon. Tapos nun, bumalik na kagad ako sa pwesto namin, sa org room. Tinutuloy ko lang yung homework ko. Tapos, maya-maya, meron naman akong narinig. Parang may narinig ako na bumubulong sa akin. Tinatawag ako, Rico. Doon ako kagad napaisip. Wala naman ibang tao doon. Sigurado naman ako, mag-isa lang ako. Tapos yung nangyari na lang, tumingon ako ulit dun sa parte ng org room kung nasaan yung whiteboard. At nakita ako, nakatayo na, parang walang nangyari. Kaya nung nakita ko kagad yun, parang tumayo kagad lahat ng buhok sa likod ko. Naisip lang kagad nun, alis na ako dito. Pumunta lang kagad ako sa labas ng school. Kaya simula nung sinabi ko naman kagad sa ibang mga kasama ko yung nangyari. Kaya pagkatapos nun, hindi na ako ulit tumatambay dun ng umaga o kaya sobrang late ng gabi. Hindi na ulit. Kapag bandang kalagitnaan ng mga oras, yun pwede pa. Pagkatapos nun, hindi na. Ano yun, kuya? Meron din bang ganyan din na na-experience yung mga classmates or may mga ka-orgmates mo before na may mga naparamdam din sa kanila? Paiba-iba. Paiba-iba yung mga naranasan ng iba. Bali, yung sa akin, pangalawang beses pa lang yun. Yung nakakatakot talaga para sa amin na narinig namin na nangyari dun sa isang kasama namin. Nangyari yun months, ilang buwan after pagkatapos namin graduate na yung nangyari daw sa kanya ay katulad dun sa sinabi ni Ma'am Pia kanina yung sa doppelganger. Yung nangyari naman dun sa kasama ko, late na siya umuwi nung gabing yun kasi may tinatapos para sa thesis niya. Nandun lang din siya sa org room. Ngayon, meron yung sinabi, alam niyo may kasama siya, si Sir Dex. Kilala siya dun sa mga orgs dati kasi maalaga talaga siya. Ngayon, yung sinabi lang naman sa kanya na ingat ka dito, kapag uwi ka na, pasara na lang tsaka pakipatay yung aircon. Yun. Tapos umalis na kagad siya. Sinabi niya, mauuna na ako umuwi.
umuwi. Sige, walang problema. Tapos yung nangyari naman, susunod na araw, kinausap niya kagad si Sir Dex. Sinabi niya na, Sir, pasensya na, hindi ko kagad na sara yung pinto kasi nagmamadali na ako, nandun na yung tatay ko sa labas, sinusundo na ako. Yung kung saan kami nagulat lahat, sagot sa kanya kagad ni Sir Dex, wala naman akong sinabi sa'yo kagabi. Wala ako dito kahapon sa eskwelahan. Day off ko. Wala ako nun. So, paano ko naman yung masasabi sa'yo? Lahat kami dun sa org room, nagulat kagad nung nabalitaan namin yun. Doon kasi sa CSB, yung mission building, isa yun sa mga alam ng mga estudyante na talagang may mga multo. Tsaka kung ano-anong mga kabalastugan na nangyayari doon na nakakatakot. Madalas nangyayari lang yun, bandang mga talagang umagang-umaga, kaya gabi na talaga. So, ayun, Ma'am Pia, by the way, nabanggit ninyo sa akin, na kwento ninyo rin, since taga College of St. Benilde si Kuya Rick. So, bale, tama po, taga Lasal di pa po kayo, Ma'am. Pare po. Opo. So, ayun, Ma'am, dahil nakwento nyo rin na meron din po ba kayo na encounter during your college Yes days po. sa Lasal? So, maaari niyo po ba ibahagi po ano ito? Always naman po kapag kumagat na ang dilim, ay lagi po may nangyayaring activities na hindi po natin maintindihan kung bakit ba may nangyayaring ganitong activities because yun nga, kahit po na yung building na yun is occupied naman ng tao, pero there will be always a time na there are something na nagpaparamdam or may mga siguro po yung mga hindi pa pumatahimik na nilalang kaya sila ay sa certain part na yun ng isang building nagpaparamdam. Lalo po yung mga corners. Ako po kasi nung college ako, lagi po ang oras ng klase ko natatapos is 8:45. So, mga around 9 na kami nakakalabas. Most probably kasi lagi nga pong yung laging nagpapa-extend yung professor namin kasi para makapag-catch up. Kasi there is a time lagi na nawawalan din po kami ng klase kasi nga, yun nga, ganun akong kagabi tapos may event po nangyayari. So what happens is that pag ginagabi kami na lang halos yung natitira yung certain class na yun. Kami in a class, you're only 15 na nagte-take nun ng BS Entrepreneurship nung na yun, ng time na yun. Parang isang section lang. So nangyayari, dahil nga po ilan kami, wala kaming 20. So, there are times na talagang meron po kaming mga nararamdaman yung parang bigla pong dumidiglap ang ilaw, namamatay, tapos bukas ulit. And there is a time din po na yun nga, yung may nakakasama po kami, hindi naman po dapat namin kasama. Na 15 nga po kami, tapos nagiging 16 kami. Ayun. At saka yung classmate. Opo, may classmate kami hindi namin nakikita. So, yun po yung isa sa creepiest kasi may yung best friend ko po dun sa klase yun. Siya po yung malakas yung third eye. And there is a time na after ng class namin, pag uwi namin sa dorm, nag-i-stay siya dun sa dorm ko, bigla na lang may umanong hangin. Dumampi siya, pero close space naman yun. May gumano na hangin sa aming dalawa. Tapos nasabi na lang niya, ayun, dumaan siya. Sabi ko, sino dumaan? Basta may dumaan. Tapos yun, nung kinuwento sa akin, kasi pag nakakaramdam siya, nakakakita siya, yung nagiging tulala siya. Tapos siguro mga after minutes, tinanggal ko na siya dun sa place na yun. Yun laging sinasabi sa akin, tanggalin mo ako sa lugar na to. Doon lang siya nahihimas-himasan. So siguro yun nga, may nagpakita sa amin na hindi ko naman nakita pero naramdaman ko. Pero siya nakita niya at naramdaman niya. And po din kasi yung nakakaano na yung mga nakakakita, sila yung mas syempre, laging misunderstood na people. Pero, yun nga, always na nangyayari sa amin ay, inaano lang namin na, siguro, hindi yun matahimik, kaya nagpapakita sa atin. Kailangan siguro ng tulong. Tapos, may kasi doon, yung sa 7th floor, roof deck kasi yung 7th floor namin. So, nangyayari? Pag kami na lang yun nandun, nangyayari? Pag nagkakatipan, hindi nagkakatakutan. Pero yun nga, nauuwi siya sa totoong takutan kasi kami na yung natatakot. Kami na yung bumababa nung Hindi namin mamalaya, nakababa kami mula 7th floor sa roof deck hanggang ground floor gamit ang stairs. Kasi pinapatay na nila yung elevator. Kasi there is a time lagi na namamatay yung elevator pag gabi. Hindi na namin siya ginagamit. Kasi bigla yung hindi may paliwanag yung elevator namin, namamatay siya. Sabi ko,
Walang gagamit ng elevator sa gabi kasi baka nga mamatay bigla, ma-stuck tayo. Ayun po. Bale, Pati yung ano yung elevator po na. ano yung pagkaka-describe nung iyong kasama pagdating do sa kanyang nakikita? Ano yung description niya doon? Ano po, adult na daw. Adult, based po sa description niya, adult na siya na namumutla. Yun lang. Parang maputla Lalaki. yung itsura na. Hindi po niya ma-distinguish na kasi malabo po yung itsura. Yung para siyang blurred. Oh. Ayaw din na po niyan tingnan kasi pag nakipag eye contact siya, pag nakita niya ng malinaw, mas Baka ang doon siya masama po magulat. na, doon po siya, yung nag-aano po siya, may anxiety po siya noon. Kaya hindi, hanggat maaari po, hindi niya ho tinitingnan direkta. Basta pag naramdam niya yung dumaan, edi dumaan. Yun po. Ayun ma'am, Kaya- maraming salamat. And this time, pupuntahan naman natin si Tiziana para to sa kanyang mga kwentong Momo. Please, here we go. So, nangyari yung Mumu story ko recently nung umuwi ako ng Davao kasi namatay yung lola ko nung August. Tapos, ako yung in charge na magbabantay sa lola ko on that day na namatay yung lola ko. Tapos, ang bilin sa akin ng nurse is pag may nakita raw akong bata na pumasok sa pumasok sa room, ibig sabihin mo kang susunduin na yung lola ko. Tapos, hinayaan ko na lang pero syempre naniniwala din ako doon sa kasabihan kasi may maraming cases na ganun na rin yung nangyari sa hospital na yun. Tapos, until one time na may pumasok nga sa kwarto na bata. Tapos, kinakausap ko pa, hi, ganun-ganun. Tapos, hindi ako nakakausap ng bata. Tiningnan lang niya kami ng lola ko. Tapos, ayun, lumabas siya after 10 minutes or so. Tapos, after 2 hours, namatay na yung lola ko. Tapos, sinamahan ko na rin sa morgue yung lola ko. So, ayun, nakita ko na naman ulit yung batang yun sa morgue. Tapos, ayun, sabi ko dun sa nurse na kausap ko na nakita ko na nga yung bata, sinundo na si lola. Tapos, ayun, after that one, mga pagbalik ko na dito ng Manila, pina-close ko na yung third eye ko. Kasi, ever since bata ako, nakikita ko na yung mga multo eh. So, medyo disturbing na siya for me. Kaya pinasarado ko na. Yung bata na nakita mo doon sa ospital na sumundo sa lola mo, lalaki siya, babae? Lalaki. Mga ilang taon niya siguro? Mga 6 or 7 years old siguro ang estimate ko. Anyways, yun doon sa first time, ever since nung bata ka ay nakakakita ka ng mga multo, ng mga elemento? Oo, since 6 years old ako, ang first encounter ko yung sa dating bahay namin na that time kasi kaka-blessing na nung bahay na yun. Tapos hindi ko akalain na makakita ako ng white lady after that blessing. Tapos ayun na akala ng parents ko na nag-hallucinate lang ako. Pero it turns out pala yung helper namin nakita rin niya yung white lady na yun that night. Ano yan? So, yun doon sa bahay na yan, bagong tayo na siya or luma, no? Bagong renovate lang. So luma na. Matagal na yung bahay doon sa area, no? Mm-mm. Yung bahay na yan? It is, family ancestral house ba yan or ano? Ancestral house. Ancestral house. So, bale sa pamilya niyo yung may-ari. Oo. So, Bale, nakuha lang ng tatay ko yung property from my grandfather din that time. Okay. So, ang estimate mo, may nakwento ba sa'yo kailan tinayo yung bahay ninyo? Mga after World War II, ang kwento sa akin. So, yun doon sa white lady, 6 years old ka nun, di ba? May instance din ba na may iba ka pa bang mga elemento rin na nakikita doon sa bahay ninyo? Oo, yung say for example, yung nakwento rin ni Ma'am Pia na yung dark person na may yung red Pula ang na mata. eyes. So, Na-experience ko din yun na natatakot din ako nung nakita ko yun. So, ayun. Akala ko na nag-hallucinate ulit ako. Tapos, ayun na, tinatanong ako ng helper namin kung may nakita ba ako kagabi that night before. Tapos sabi ko, oo, bakit? Nakikita mo rin ba? Tapos, ayun. It turns out na kaming dalawa ng helper namin nakikita yung same elements on that night. So, ayun. So, since bata ka pa, gaano kadalas ka makakita ng mga multo, ng mga elemento na hindi karaniwan nakikita ng
isang tao, mga walang third eye? Dati nung open pa yung third eye ko, ano siya, mga almost every month meron. Mga every month parang may 3 or 4 in a month na nakikita ko. Pero usually, hindi ka naman talaga, kasi nagpapakita lang sa'yo, hindi ka naman ginagalaw or what? Hindi ako ginagalaw, nagpapakita lang. Or may instance din ba na itong mga mumu na to humihingi rin sa'yo ng tulong or talaga lang dadaan lang sila sa'yo parang wala lang? One time na, that was 3 years ago na tinatawag ako, Tish, Tish, Tish. Tapos, kala ko guni-guni ko lang. Tapos, paglingon ko sa likod ko, may multo talaga, someone na parang matandang babae din. Tapos, ayun na, sabi niya, padasal naman ganun. Tapos, ayun, pumunta na lang ako ng Quiapo that day na kahit hindi ako pala dasal na tao, na na lang ako ng kadila para lang sa para sa peaceful journey niya somewhere else. Tapos after that, hindi na siya nagpakita after. For sure, nakatawid na siya. So, kailan mo pala pinasara din yung third eye mo? Last September lang, second week. Last month lang. Tama. Oo, last month lang. Okay. Since alam natin, hindi. Ito, since yung current workplace mo, doon din ako galing. So, meron ka rin ba nakikita doon sa lugar na yun? Meron, marami. Doon sa parking area, marami. So, anong description mo doon sa mga nakikita mo doon sa parking area? Di ba may puno doon na malaki? Ay, oo, meron. Parang, yung nasa gate ba yan or yung may malapit doon sa parang tambakan nila doon? Oo, malapit sa tambakan. Siya, may one time nakakita na ako ng kapre doon. May kapre doon? One time, may kapre doon. Tapos, hindi ko pinapaalam sa kasama ko na yung desk namin na bago lang, nakasama ni Sir Larry that time. Kasi matatakutin din yun So, hindi ko pinaalam sa kanya na may nakikita ako sa office. Oo. And Maliban, then, may white lady din doon. Katabatang maliit. sa parking area yung pati yung white lady. Doon sa mismong loob ng opisina meron din ba? Aside, kasi may mga kwento before na meron doon sa third floor, doon sa may CR, meron din doon. So far yung sa third floor sa may accounting area, hindi ko nakikita pero yung vibes parang iba. Parang nakakatakot yung sa may CR talaga banda. Oo. Pero pag nandun ka sa baba, wala ka naman nakikita, no? Or meron pa rin na may mga dumadaan? May dumadaan din dun sa may pantry area. Di ba may hagdanan dun sa may pantry area pataas? Paakyat. Meron dong umaakyat din. Pero they're not harmful souls. Parang ganun lang. Parang tumatambay lang doon sa area, no? Tambay-tambay lang. Is it possible din kaya na na itong mga nakikita mo rin dyan ay either hindi pa makatawid or they are just asking prayers or hindi ba sila nag-approach sa'yo na humingi ng tulong or what? That time, hindi mukhang kailangan lang nila ng prayers at wishful hope na sana makatawid na sila or makuha nila yung justice na kailangan nilang makuha. Kung pinas lang ba sila or for whatever reason, yung hindi peaceful yung kanilang death. Parang ganun. So, ganun talaga. Kaya nga din, sa bagay, may mga kaya may mga kaluluwa pa rin na nananatili pa rin dito sa lupa because it's either hindi pa tapos yung dapat sana mission nila dito or they are seeking justice kung halimbawang sila ay pinatay. Itong kwento ko naman, this was happened to me in 2005 sa amin sa Batangas. Grade 2 ako noon nung mangyari ito. Ako matutulog na kami ng lolo at lola ko. So bale doon sa master's bedroom kung saan sila natutulog, doon ako natutulog din. So 3 kami doon. At nung matutulog na kami, dahil nakabukas yung pinto doon sa kwarto, meron akong nakita noon sa harap ng pintuan ng kwarto na merong nakatayong matandang babae. Sinabi ko sa lolo ko, "Tay, may nakatayo pong dyan. May nakatayo doon na matandang babae." So, hinanap niya. Sinabi naman niya sa akin, wala daw siya nakikita. Wala namang matandang babae nakatayo. Tapos, yung gabi rin na yon, sa kabilang kwarto naman, doon natutulog yung putol ko. Meron siyang nakita na bata naman. May bata. And, ang kwento rin nila sa akin noon, nung
ng mga grandparents ko. Nung maliit daw ako daw mayroon daw kalarong bata. Meron akong bola sa loob ng bahay noon. At doon ako usually naglalaro sa ilalim ng mesa. So, sabi nila, meron daw akong kalaro na hindi nila nakikita. And actually, kwento rin sa akin ng lola ko nung time na tinatayo pa lang daw yung bahay. May mga elemento na nagpaparamdam sa bahay namin na yun. And siguro, paano ko ba yun, na may mga elemento doon sa bahay na hindi namin nakikita. At hindi na lang din namin masyadong pinapansin. And ito recently lang to dahil ito na hindi ko naman na-record to nung hindi to kasama sa naging recording kanina. It was August or July this year lang. Katabi ng setup kong ito, sofa dito sa aking kaliwa. Dito ako natulog usually pag gabi. And inakala ko noong madaling araw na iyon, sa pagkakatanda ko, mga alas 2 na madaling araw, akala ko ay pinasok kami na magnanakaw dahil nagising ako na parang merong nakatayo na anino doon sa aking paanan. Dahil dito sa aking kaliwa, dito ako usually umuunan, dito ko nakapwesto, naalimpungatan ako ng makita ko may parang anino. Parang ako'y lalapitan. Parang may something na parang may gustong gawin sa akin na hindi ko maintindihan. Parang ang pakiramdam ko nun parang gusto kong saktan or may gustong gawing masama sa akin. So, talagang sumigaw ako ng malakas. So, nagising yung utol ko, binuksan yung ilaw, nawala yung anino na nakita ko na nasa aking paanan. Sa sobrang nervyos ko nun, sobrang taranta at yung parang yung adrenaline na nasa katawan ko pa. Nabato ko pa yung utol ko ng unan. So after that, huminga na lang ako ng malalim, nagdasal at saka natulog. And siguro ito yung first time na makakakita ko probably na merong something na may elementong nagpakita sa akin this recent time. And ito, back in college din, naalala ko nung magkasama kami na isa kong kaibigan, mga 8 or mag-aalas 9 na rin ng gabi dahil wala kaming klase noon dahil magkabilang section lang kami at nagkukwentuhan lang. Walang prof nung mga panahon na yon. Wala kaming naging klase. Merong student lounge doon sa may dulo ng wing since yung building ng PUP main building is merong north, south, east, and west wing. Sa may west wing kami nakapesto malapit sa may Pasig River. Nakaramdam yung kaibigan ko na parang merong nakatingin sa likod namin since parang may bench doon and then table. Magkatabi lang kami doon, nagkukwentuhan. Yung likod namin is parang yung parang di siya madadaanan ng tao dahil ang likod nun ay parang canopy lang nung area yung gitna nung wing kung saan usually may mga nagtitinda, may mga computer shops and mga paprintan doon, mga bilihan ng mga school supplies and all. Nung gabi din na yun, karamihan doon sa mga stalls na nandoon ay sarado na rin. So, kami lang dalawa nagkukwentuhan. And sa sobrang takot nung kaibigan ko, napatakbo na lang kami. So, iniisip ko, may multo ba talaga or what? Kasi hindi ko ma-imagine kung so far in my siguro sa naging 5 taong stay ko sa PUP, never ako naka-encounter ng mga natural, mga paranormal incidents doon sa PUP main building. Kahit pa nung mga siguro second year college din ako noon, never ko na-experience na may magpakitang multo or kung sino man. Ang kwento rin ng mga ibang estudyante doon, ang usually na pinagpapakitaan daw ng mga kaluluwang di matahimik ay ang 6th floor, northeast at saka west wing. Usually doon daw may nagpapakita. And may mga times doon na ako ay naglalagi din minsan sa mga wings na yan. Particularly sa north wing, may instance na nagkukwentuhan kami nung kaibigan ko. Pero wala ko nararamdaman na kahit na ano. Since karamihan ng mga classrooms doon sa 6th
floor, sa north wing. Doon sa area na yon wala nang nagkaklase. And usually, nasa second floor na lang yung mga natitira na nagkaklase. Second floor and third. Siguro for this episode, ang main takeaway natin dito, panalangin natin yung mga kaluluwa na hindi matahimik. Especially for those na mga napatay na hindi pa rin nakukuha yung justice na dapat ay para sa kanila. And also, yung mga tao, yung mga pumanaw na hindi pa nakakapagpaalam na maayos sa kanilang mga mahal sa buhay. Especially, ito yung mga hirap na parte. Kapag namamatay ang isang tao, hindi ka nakakapagpaalam sa kanila, lalo na kung biglaan. Siguro, ito rin, paalala rin sa atin na ngayong mag-uundas, ngayong Halloween season, bigyan din natin sila ng, of course, yung mga mahal natin sa buhay na parati natin silang alalahanin. Yung memory nila ay manatiling buhay sa atin. And at the same time, huwag din natin kakalimutan na isama natin sa prayers. Especially kung tayo ay mga devout Catholics. Of course, din natin, for sure, isasama din natin sila sa mga mass intentions. Pag mag-aalay tayo ng misa for them. Siguro ito isa rin sa paraan para siguro makatawid na rin yung mga dapat na makatawid. And at the same time, para doon sa it is advisable to ask a priest or magtawag ng exorcist kung halimbawa na may mga masasamang espiritu na umaaligid sa loob ng bahay. And may mga times na nagkakaroon na ng possession, so kinakailangan din na ipabless yung bahay. Pwede rin na siguro yung sinasapian dumaan sa counseling. Pwede rin na siguro yun. Isa rin sa kinakailangan din na is mangumpisal siya. It might be kaya din siya nilalapitan ng mga elementong ligaw ay dahil for sure na-attract siya na-attract yung mga elements na yan ng mga kasalanan na magawa niya before. Yan lang, in my personal take lang yun. And at the same time, prayers pa rin. Yun, na isama na din sa daily habit yung pagdarasal. And with that, dito na natin tatapusin ang kwentuhan para sa episode na ito. Mapapakinggan nyo na po ang Kwentuhang Random the Podcast sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Casts, Radio Public at Spotify.